established na pinatutuhanan na niya at sinabi niya talaga anong nangyari kaysa nag-threaten. Kasi ang tao tuloy nagdududa, ano ba ito, diversionary o totoo? No? Bakit ko nasabing diversionary? Kasi nangyari siya on the eve of the second discussion on the impeachment. Tuwing eve ng impeachment schedule, may nangyayari. Nung April 14, ilinabas yung supplemental budget na hindi naman yun inaccept during the filing. Ngayon naman itong kay Speaker Romualdez, hindi ko alam kung yan konektado rin sa impeachment na nagsisignal siya sa mga colleagues niya, yung mga kasama niya na dito na tayo. Kaya yung pagkasalita niya kagabi, maraming implications yun at certainly may impact rin yun sa impeachment. Tapos yung kay Senator Trillanes, parang narinig ko na yun from the time ni PRRD yung tungkol dun sa ano yan, magnetic may magnetic scale siya na pagpasok ng Shabu, naalaala niyo yung gusto pa niyang paghubarin si Congressman Pulong at saka si Juan Scarpio dahil meron daw eagle at you know those things. To even give a slot to Sonny Trillanes whose name is not in the complaint as evidence, I don't understand what this House Justice Committee is doing. So, ang akin, yung today, oo, na-shock. Ako mismo, na-shock rin. Doon sa amount na pasok-labas, doon sa SALN, pwede mong i-explain yan. Doon sa AMLA, na minomonitor sila since 2017, I think, kasi na-flag. It has to be explained clearly. And certainly that new executive director was not explaining it clearly. Muna natin yung kahapon, no? Parang teleserye kahapon kasi una nalaman natin na may plano pa lang umalis by April 20 dapat, no? Hanggang May 4 ata itong si dating Speaker Martin Romualdez dahil merong magpapa-surgery ata, no? Doon sa Singapore. Tapos may pahayag ang ombudsman, hindi pwede, hindi maaari, pipigilan namin. Tapos nakita natin merong petition sila doon sa Sandigan na bayan, may kaso daw kakaharapin. Pero ang una pa is parang may petition muna. Tapos ipinakita yung travel clearance ng camera at after nun, lumabas po siya at mayroon pong 11-minute video na pahayag. Ito pong si ex-speaker Martin Romualdez. Ano po muna ang masasabi nyo dun sa kanyang naging pahayag po kahapon? Well, Admar, siguro natutuwa na rin tayo at nagsalita na ang isa sa mga principal na individual o opisyal nung panahon na yon ukol dito sa mga nangyaring paglobo ng unprogrammed appropriations, no? Natutuwa ako kahit parang 8 months ang delay na nagsalita siya, pero sana yung pagsasalita niya hindi lamang threat dahil hindi siya na pagbigyan dyan sa health vacation papunta sa Singapore. Sana nagpakatotoo na siya at sinabi na niya lahat kisa sa sinasabi niya na kung bababa siya, kung mahuhulog siya, hindi lang siyang mag-isa. Kasi masyado nang matagal itong ginagawang telenovela tungkol sa flood control projects. Nakita naman natin ang epekto nung pagkamal ng pondo. Hindi halos tayo makarespond dito sa crisis natin, no? O ang tinatawag nilang energy emergency. So, natutuwa ako pero nalulungkot rin ako dahil hindi nabuo yung kwento. Contingent, kumbaga, yung kwento sa reaksyon na gagawin ng administrasyon. Kumbaga kung susumahin natin lahat,
para bang pag-amin nyo na meron ngang katiwalian na nangyayari doon sa kanilang pagbabudget sa mga nakalipas na national budget po natin, Prof? Oo, Admar. Talagang sinasabi na niya na nagkaroon ng problema, pero naghugas kamay siya at hindi siya ang kasama, hindi siya ang mastermind. Tinuon niya kay Senator Chis Escudero at saka kay Congressman Saldico. Yun namang si Saldico, chairman lang yun ng appropriations eh. Kaya medyo yung umpisa okay, maganda, hinihintay ng tao ano ang magiging katapusan. Yung dulo, parang itinuon niya dun sa iba at siya'y malinis, no? Ang sabi pa nga niya, ilalabas niya yung affidavit na sinubmit niya. Hinihintay ko yung itong araw na ito pero wala akong nakikita. Sinabi rin niya na ilalabas niya yung listahan ng proyekto niya dahil hindi nag-benefit ang kanyang distrito. Alam mo, dun sa una namin pag-aaral, sinabi namin doon na merong 66 contractors in his district in Leyte province alone. Sa daming ganong kontratista, di madaming ganong proyekto at dahil maraming ganong proyekto, maraming pondong nabigay. Kaya hinihintay ko yung sinabi niya na ipapublic niya pero wala pa na nangyayari doon, no? At saka ine-expect ko bilang ikaw ang ama ng House of Representatives that you take full responsibility for what happened. Dinistinguish niya kasi ang implementation, ang command responsibility as being executive. Mali doon. Kasi meron ring command responsibility ang pinuno ng legislatura. Both ang Speaker at ang Senate President. Opo. So, kayo po ay hindi naniniwala dito sa kanyang sinabi rito. I-quote ko lang siya ha. Sabi niya, no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches and government agencies. Sabi pa kasi niya sa una pang mapahayag, But the House is not one person. It is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, institutional process. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Yun nga, no Speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Alam mo, Admar, yung sinabi niya na no one person can control, tama naman siguro yon kasi ang legislative body is collegial. The decisions will have to be made in plenary. Pero yung sinabi niyang wala siyang control sa 85 standing committees, sa chairperson, sa madidiscuss sa plenary, sa anong uunang papasok dyan sa rules, yan ay call ng speaker. Kung meron siyang gustong diinan, kung meron siyang gustong committee na mag-take responsibility on a given issue, o kung may gusto siyang committee na, o gusto ko ito, ilabas nyo kaagad ha, na ganito ang linyahan. Yan ay sa ika-20th Congress na tayo, since 1987, napakalaki ng role ng speaker. In fact, kung maliit ang role ng speaker, dapat wala siya sa line of succession. Pero nasa succession siya, and it tells to everyone how important the role is. He might just be fourth in the line of succession, but truth and in fact, ang speaker, lalo na sa deliberative democracy, ay ninumbrahan niya ng Pangulo. Nakita naman natin nung pagkatapos ng eleksyon, ang dapat naging speaker ay si kinatawan Gloria Macapagal Arroyo. Pero dahil nag-express itong si Speaker Martin Romualdez ng interes at dahil magpinsan nga, nag-give way si former Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Anong ginawa niya? Just to show how powerful he is. Nung nakita niyang may pagpupulong-pulong ang ilang kongresista sa South Korea, hindi ba inalis niya si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo? Hindi ba siya ang may
pagpili ng kung sino magiging chairman ng appropriation, chairman ng accounts, yun ay very important committees. Kung sino ang members ng House of Representatives sa Commission on Appointment. So hindi utility lang ang speaker. Ang speaker ay sinusunod ng 345 members. So, mali yung characterization na ginawa niya. Siguro kaya niya yan ginawa dahil nga pinapakita niya na wala akong kinalaman dyan sa nangyari sa budget. Again, ang power of the purse is with the House of Representatives. So, imposibleng hindi alam niya yan, imposibleng hindi niya unutusan si Congressman Ko, at imposible na hindi niya rin alam ang small committee. Kaya nga ako sabi ko doon sa isa kong kausap kanina na dating politiko, sana naghayag na siya ng ano yung kinalaman niya, ilinabas niya ang small committee, no? At sinabi niya, oo, nagkamali kami dun sa paglalagay, at least yung realignment ng foreign assisted projects into unprogrammed appropriations o yung paggalaw sa budget ng PhilHealth, hindi lang naman isang beses eh. Nandyan ang Maharlika Fund, nandyan ang PhilHealth, nandyan ang PDIC. Maraming instances at lahat yan lumalabas at nasasabing tama ang taong bayan dito sa ginagawang oral argument sa Supreme Court. Opo, at doon din sa kanyang pahayag, itinuro din niya itong sa executive. Kasi sabi pa nga niya dito, that is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Sabi pa niya dito, so if the allegation that there was systematic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Pero kung iko-connecta natin doon sa sa mga sa oral arguments sa Supreme Court kahapon, yung mga main project na inilipat doon sa yung mga unprogram na mga project nilipat sa program, yung mga nasa program nilipat doon sa di ba nasa Congress yung kapangyarihan na noon, bakit ganun ang nangyari? Oo, tama ka doon. Kasi ang Kongreso, ang power of the purse, ang pwede nilang, hindi nila pwedeng taasan ang sinasubmit sa National Expenditure Program. Yun yung budget ng presidente. Ang pwede nilang gawin is to realign. Wala naman batas na nagsasabi, bawal mong galawin ang foreign assisted projects patungo sa program. Well, nagsasabing ganon. By tradition, sinasabi nila, yan standby lang. Pero magugulat ka, yung standby based on revenue collection ng bansa, doon lang mapopondohan ang program. Ang katakataka, bakit napondohan, di ba? Kahit nga yung for later release, wala namang policy dyan eh. Ginawa lamang yan nung huling administrasyon, kung natatandaan nyo, nagkaroon ng impasse sa budget. I think that was 2019. So nagkaroon ng for later release. Yun yung impoundment ng budget. Medyo technical. Pero ang kasagutan dun sa iyong tanong, hindi mo mahuhugas kamay na hindi mo alam ang nangyari sa budget. Kasi every step of the way, naandyan ka. In fact, kung titingnan mo yung valedictory niya at the end of every session, parating niyang ina-upload ang members ng House na nagawa nila ito, na isa tuparan nila ito. So it is not as if he does not know. Kaya ngayon yung problema ko dun sa kanyang statement kagabi, how I wish na pinatutuhanan na niya at sinabi niya talaga anong nangyari kaysa nag-threaten. Kasi ang tao tuloy nagdududa, ano ba ito, diversionary o totoo? No? Bakit ko nasabing diversionary? Kasi nangyari siya on the eve of the second discussion on the impeachment.
tuwing eve ng impeachment schedule, may nangyayari. Nung April 14, ilinabas yung supplemental budget na hindi naman yun inaccept during the filing. Ngayon naman itong kay Speaker Romualdez, hindi ko alam kung yan konektado rin sa impeachment na nagsisignal siya sa mga colleagues niya, yung mga kasama niya na dito na tayo. Kaya yung pagkasalita niya kagabi, maraming implications yun at certainly may impact rin yun sa impeachment. Opo. Di ba maalala natin din, Prof, no? Yung House Committee Chairman, Justice Chairman ngayon na si Luis Tro, kumalat, di ba, yung kanyang pahayag. Dahil kay Speaker, dahil kay Speaker, dahil kay Speaker. Parang hindi tumutugma doon sa sabi ni Speaker na hindi ko kaya silang diktahan at hindi ko kayang ano. Ang daming dahil sa kanya eh. Ibig sabihin, hindi maisa sa katuparan yun kung talagang iba yung mag-isip yung iba at wala kang control. Oo. Tama yun, no? At saka hindi in-explain yung park, di ba? May park at sagasa. Hindi rin niya sinabi yung he is oversee or caretaker sa 20 districts during his time. So pag pinagsama-sama mo lahat ito nangyari nung siya ay speaker, parang magda-doubt ka dun sa towards the end ng kanyang statement. Maganda sana yung simula eh. Akala ko nga finally he will be free and will be able to tell the public what really happened. And pero yung to say na wala akong kinalaman dyan, malinis ako, mahirap naman yung siya mismo ang nagbubuhat ng bangko niya. Ang nakita naman natin how he governed and how he acted while he was speaker from 2022 to when he resigned. Opo. Balikan ko lang kasi nabanggit niya dahil kung siya daw ang mastermind, makikita na raw sa kanyang distrito ang mga ghost project at kung ano-ano pa. Parang hindi naman ata siya nakakonsentrate ba sa kanyang distrito kasi panay siya ikot sa buong Pilipinas. Mas malaki pa nga yung mukha niya sa mukha ng presidente na nakabalandra every Prof, nag-iikot siya sa Pilipinas. Rason ba ito na sasabihin mong kung ako ang mastermind, makikita yan sa aking distrito? Oo, kaya nanghihinayang ako kasi kung gagamitin mong barometro ang distrito mo, at pag talagang binuksan natin lahat ng impormasyon tungkol sa distrito niya at ang ginagawa niya sa ibang distrito, masyashock ka talaga. At doon mo makikita anong uring speaker ka, no? At the same time, siguro kailangan rin natin tanungin, sino ba yung sinasabi mong sinong may command responsibility? Sino ba yung sinasabi mo sa executive branch? Practically kasi parang pinangalanan na niya kung sinong mastermind pero hindi niya sinasabi ang pangalan. So itong kanyang public statement, maraming mga kahulugan na kung sana klinarado, mas madaling ma-appreciate ng taong bayan yung sinabi niya. Dito po sa kanyang pahayag, I will not allow myself to be turned into a scapegoat so that, hindi pala, ito pala. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administration as well. And I say this carefully, if this matter to be handled as legal issue, then it will be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist in waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. So ibig ba sabihin, ito ba'y pahapyaw na banta? May alam ako sa inyo ngayong administrasyon, may alam din ako sa past administration. Lahat-lahat na 'yan ng component ng Kongreso at sa executive. Parang ganun ba yung kanyang gustong sabihin, Prof? Klarado it's a threat. Pagbabanta kay Mr. Marcos, sa tingin ko principally kay Mr. Marcos Jr. Hindi na yung previous administration
Probably, pero clearly, he is laying the predicate that ang mastermind nito ay si Mr. Marcos Jr. Hindi lang niya pinapangalanan, pero nandun yung threat na hindi ako babagsak na ako lang mag-isa, 'di ba? Hindi ako magiging scapegoat. So scapegoat nino, 'di ba? Pag inanalyze mo, pag dineconstruct mo yung bawat sinasabi niya, scapegoat nino. Sino nagagawa sa iyo bilang scapegoat? So meaning merong storya na ganon, may plano na ganon, gawin kang scapegoat, kaya ka lumabas. So makikita mo rin doon, oh, so diversionary pala. At gagawin lang siyang scapegoat, later on, siguro mahina lang ang ipafile na kaso, o kung malakas, mahina ang evidence, nagkaroon ng maneuverability ang Pangulo. May isa siya diyang binanggit na salita, yung political demolition. Ibabalik ko sa kanya, hindi ba ikaw nagsimula ng political demolition? As early as 2022 November, hindi ba kayo ang nagplano ng political demolition? Laban kanino? Laban sa vice presidente ng iyong pinsan. So ibabalik ko and let it stick to him. Please do not talk about political demolition as if you are, you were buried, you were pilloried, you were pulp dry, because there is one person who you did that to, and that is the vice president. And I think part of the threat, yung sinasabi niya, yung previous administration, I think everyone is pinning. Kumbaga, yung may laro na pin the tail to the donkey. Ilang beses na pinin eh. Hanggang ngayon, hanggang this very day, yung sinimulan niya, tinatapos ng iba. And you talk about political demolition? I think Opo. that is too much. Pero nilagyan niya ng S yung past administration. So hindi ibig sabihin na last administration kasi baka ha, ang iniisip ko kasi parang ang unit team ngayon yung itong Marcos at Yung saka Dilaw. yung Dilaw. So baka mahasama din yun kasi past administrations may S plural eh. Pero dito sa kanyang last line, Prof, sabi niya rito and to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Para ba itong Prof, no? Imbis na pabanguhin yung kanyang pangalan, is mas malalaglag siya. Kasi nga, kung isusuma total mo, umaamin siya na meron ngang hindi lang siya yung mastermind. Corruption. Oo. Alam mo, Admar, that is not a leader. A leader takes responsibility for the things he did, for the things he asked someone to do, for the actuations that led to hatred and divisiveness to be spread over the political arena. That is not a leader. When you threaten, you put me under the bus, lahat kayo isasama ko. Might as well tell. So, Mr. Speaker, please tell your story. You have the public ear now. People are listening. Oo, medyo jaded kami. Oo, hindi kaagad kami maniniwala. Pero sabihin mo ang totoo. That will free you. And that will probably regain a certain level of trust by the public on you. Kasi mahirap yung gagawin niya. Kasi pinsan niya yung makakalaban niya. Kamag-anak niya to a certain degree. Siguro yan ang dinaanan ni Senator Amy Marcos when she decided enough is enough. So ako, ang request ko lang, mahaba na ho ito, wag na natin paubutin ang susunod na SONA. Yung SONA dati, ang sinabi, mahiya naman kayo. Abay, mag-iisang taon na ho, walang nahihiya, walang nakakasuhan, walang nagsasabi ng totoo. Lahat hinihintay lang yung dokumento pero wala naman naglalabas ng dokumento. So sana maayos natin itong problemang ito through the former speaker. Opo. Mula noong nagkaroon po ng Senate Blue Ribbon Committee led by Senador Dante Marcoleta, yung pagkakadiscover kasi hindi na maitago ng administrasyon na meron talagang problema doon sa flood control project. Lumaki na ito
Narinig ito panahon ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon hanggang kay Ping Lacson, paglabas ni Guteza, marami mga nabulgar na mga pangalan. Paglabas ni Zaldico, naglabas ng video. Paglabas ng Brave 18, yung mga pahayag din ni Chanco. So matotal, isama na rin natin po yung mga narinig natin sa Korte Suprema. May makikita na ba natin yung picture na nagtutugma-tugma talaga at hindi siya hiwa-hiwalay, Prof? Oo, at Mar, no, maganda yung tanong na yan. Kahit na pabudol ng pabudol, kahit na linilihis tayo, kahit na paikot ng paikot, alam mo, mayroong isang napakalakas na power na nagpapakita sa taong bayan. Ito yung nangyari. At ito yung katotohanan. Kuminsan sa mundo ng politika, nawawala siguro yung pagsentro sa Diyos. Pero ngayon nakikita natin, so who would even think na matutuloy yung oral arguments? Who would even think na mangyayari yan after they decided not to impeach the president and only the vice president? Who would think that there'll be a brave 18? Nobody knew. We were just waiting for everything to fail, but it did not fail according to our plan. Now that we are finding the pieces of the puzzle, nabubuo natin yung puzzle, unti-unting natin nakikita sino ba ang dapat pagkatiwalaan at sino ba ang dapat talikuran dahil binaboy niya at binastos yung mandato ng bayan. May post naman 4 hours ago itong si Congressman Leviste. Prof, sabi niya, kamakailan lang, sip-sip ang mga congressman kay Speaker Romualdez. Ngayon, tahimik sila sa video niya na korupsyon ng administrasyong ito. Darating din ang araw na tatalikuran ng mga congressman si BBM at baka malapit na ito. Oh, I tend to agree with that, no? Even the resignation of Anyo and Galvez. I mean, these things, they do not happen independent of each other. Somehow, there is a unifying team. Hindi lang natin nakikita that early. Merong nag-declare na tatakbo para sa presidente, ang unang ginang. Ano yon? Trial balloon ba yon? Meron katulad na sa balita nyo na sinabi nahuli na si Congressman Ko, ang nag-announce mismo ang presidente. So hindi mo alam ano ba yan, nakatulog na ba si presidente bago in-announce yun kasi lahat tayo nagulat. And you know, ang kailangan nilang intindihin, there is a Filipino in any part of the world. In-export natin ang ating talento, kinomodify natin ang ating kapwa Pilipino. Ngayon, yan ang nagsisave sa atin, sa lahat ng krisis natin. And at the same time, nagsaserve as eyes and ears ng bansa. So pag nakita nila si Ko, napicturan, tinanong, sa tingin ko, mas malakas pa yan kaysa sa embahada ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa sa mundo. Opo. Doon naman po sa nakalipas na dalawang oral argument, lalo na itong pinaka-latest po, Prof. Anong mahalagang punto po na dapat malaman ng taong bayan? Kasi parang hindi yata pinansin ng mainstream. Parang mas nakapokus sila dito sa impeachment at iba pa mga usapin po, Prof. Oo, syempre agenda setting ang mainstream ang online daw ang trend setting. Hindi, alam mo ang maganda dun sa nangyari kahapon, 3 justices ang nagtanong. Maanghang ang mga tanong ni Senior Associate Justice Marvin Leone, no? Doon na unearth yung. So ibig mo bang sabihin ang DBM mas mataas kaysa sa presidente? 'Di ba? Yun yung sum total ng argument niya . Tapos nung rinap up niya yung argument, sinasabi doon hindi ba mahalaga ang kalusugan, hindi ba mahalaga ang edukasyon, hindi ba mahalaga ang bahay? So parang sinasabi niya kung tinama niyo lang ang paggamit, itong mga problema, the social issues would have been attended to. Ngayon, dun sa tanong ni Justice Caguioa at Justice Hernandez, noon natuwa ako kay Hernandez, abay, dun sa kanyang presentation may maleta.
Yun nga So eh. that mindset has even been instilled among our justices na without saying anything, everyone when they saw the maleta, naniniwala si Justice doon sa maleta. Di ba? Ang sinabi nga niya, gaanong kalaking pondo ang kakasya sa maleta. At doon din sinabi ni yung konsepto ng fiscal flexibility na ang sinabi, hindi ba yan parang bending the law? 'Di ba? So makikita mo rinarap up nila yung mga arguments na lumalabas sa social media at sa mga netizens na sa atin lang naman narinig yung mga bending the law, pinapropagate yan, wala mo naman nakita yan sa mainstream media. Fiscal flexibility, no? At saka yung ang nagde-decide ay ang DBM secretary, hindi naman ang presidente. So ang ibig mo bang sabihin, mas mataas pa ang DBM secretary kaysa sa presidente ng bansa? So napaka-technical na mga issues, pero the way they wrapped it, ang ordinaryong Pilipino hahawakan ang sagot at tanong na kanilang ginagawa dahil napaintindi sa Pilipino kung bakit mahalaga yung oral arguments. Opo, kumbaga better late than never kasi sinama na nila ang 2026 at mga Six. ilang buwan mula ngayon magkakaroon na Oo. ng pag-deliberasyon na naman sa Mm-mm. 2027 na budget. So maiging makapaglabas din talaga ng malinaw na desisyon ang issue po na ito at nabanggit, mahalagang punto nga nabanggit mo, na alisin na lang yung unprogrammed appropriations kasi risk ito. Oo, agree ako doon. At saka siguro kailangan ng reforma sa budget process natin, no? Yung ginawang reforma na kasama ang CSO pero hindi naman talaga actually kasama, mahirap yung gawin, no? Kung sana mas maaga doon pa lang sa budget call, sinasama na ang taong bayan, sinasabi na anong priorities, sinasabi ng presidente, ito hindi niyo pwedeng galawin. 'Di ba? Ah, di makakahinga tayo na yung social programs are protected. Yun lang naman ang habol ng taong bayan. Hindi na nga tayo nagrereklamo sa daming tax. Pero bigyan niyo naman kami ng maayos na serbisyo. Ano ang nakakapagpahirap sa Pilipino? Yung datnan ng sakit o sakuna ang iyong kasamahan sa pamilya at wala kang pera o hindi ka handang gumastos, nagiging mahirap ang Pilipino doon. Yung edukasyon, libre na ngayon lahat ng edukasyon. Hindi ko maintindihan ba't inalis yung pondo para sa free tertiary education. Rene-align, no? Yung sa PhilHealth, ganun rin. At saka yung pabahay. Yung pabahay, hindi na yung legacy kasi yung 1 million a year talagang isinatabi na. So maraming mga pagkukulang itong administrasyon na ito kung ibabase mo nga yun linagay ni Justice Leonen yata yung 8 priority agenda, no? Ilinagay niya yung financial screen. Ito yung pinangako ng presidente. Pag tiningnan mo yon, ni isa doon walang nagawa. So ano yung 6 na taon? Ano yung 6 trillion budget na tayo? Magkano ang ginugol na budget in the 6 years? Nasaan si Juan de la Cruz? Opo. Pero 'di ba sinabi ni PBBM, ma'am, na natatakot siya na baka mawala yung kanyang legacy at makalimutan. Ang unang nakalimot yata sa legacy yung nag-budget eh. Alam mo yung legacy yan, ako, kung tatanungin, ang legacy niya, political demolition. It's all politics. This is the administration that I have seen really ruining institutions because of politics. And that has to stop. Opo. Bago lang tayo doon sa ano ma'am, sa impeachment versus VP Sara dito sa Kamara. Naglabas po ngayon ng kautusan din ang ano, ang office ang Supreme Court, no? Naghumiling kasi na nagpetisyon kasi itong grupo ni dating Speaker Pantaleon na Alvarez
writ of mandamus directing President Marcos Jr. to submit himself to physical and mental examination, including a hair follicle drug test. The petition also seeks to direct the President to disclose and publish the medical report indicating the results of the examination, including medical and clinical confirmation of physical and medical fitness to discharge the powers of duties of the presidency. Ngayon ay binibigyan sila ng 10 days para magpaliwanag o makuha yung kanilang panig ang opisina ng Pangulo. At ba natutuwa ako diyan sa desisyon ng Supreme Court, binabayan ngayon. Siguro wala na tayong yung huling takbuhan talaga natin ang Korte Suprema. Mabagal silang umakto kung minsan panis na yung issue. Pero pag titingnan mo, kung minsan tumatama yung timing nila na hindi naman pinaplano. Katulad niyan, pinag-usapan niya nung nawala si Presidente, nung may mga talks na may sakit, nanghihina, tapos nakita natin, all of a sudden, nagcha-challenge kahit kanino, nag-jumping jack, nagtatakbo. Siguro, obligasyon ng Pangulo na ihayag ano ba talaga ang true state ng iyong kalusugan. Natutuwa ako na sama dyan yung hair follicle test kasi it's about time. Parati kong sinasabi noon pa man hanggang ngayon, kung mahal mo ang Pilipinas, Mr. Marcos Jr., you will do those things because rarely has Marcos received a 31 million mandate. Respect the mandate and do what needs to be done. Pero ang ginawa ng Malacanang, Prof, hinugot nila yung mga unang pahayag ng dating administrasyon. Kasi minsan na rin kinwestiyon po ng isang abogado ba yun, sa Korte Suprema, yung patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Pero sa pagkakalam ko, sa desisyon ng Korte Suprema, sinasabi na doon na nagla-live pa nga daily, every night yata yung Talk to the People, nagla-live ang Pangulo. Ito naman, bihira lang natin makita talaga ng naka-live. Siya pa yung nangunguna mismo sa pagmi-meeting. Parang siya pa nga yung nagpe-preside talaga, Prof. Alam mo yung siguro yung sinasabi mo yung tagapagsalita. Yung tagapagsalita, hindi ko maintindihan. Maging para sa kanila, to blame Duterte. Maghahanap ng, mag-test ka, o bakit tong dating administrasyon hindi naman ginawa. So, it doesn't answer the issue. It just deflects the issue. And, siguro tama-tama na yung pambabastos sa Pilipino. Hindi naman mga tanga ang Pilipino. Ang gusto lamang nila yung stability ng polisiya at gusto rin naman nila na pag sila'y nagising ng umaga, may presidente. At kung walang presidente, yung constitutional successor ang dapat sumunod. Opo, dito na tayo sa huling topic po, Prof, sa pagdinig sa naabutan nyo po na impeachment hearing. Ano po yung mahalagang punto kung meron man, mahalagang punto po doon sa hearing po? Kasi una pa lang, meron ng mga sinabi itong si Congresswoman Jervil Luistro na kung papakinggan mo, meron na talaga silang desisyon na dapat ma-impeach. Pero bakit pinapatagal? Yan yung tanong ng mga supporter ni VP Sara. Alam mo, kaya nga ang parati kong sinasabi, isulat nyo na yung articles of impeachment. Kung sa tingin nyo, meron kayong evidence. Kasi yung nangyari ngayong itong umaga, nagsimula sila sa SALN. Yung SALN, kung titingnan mo for the past 20 years, to prove unexplained wealth is not correct. Kasi ang SALN is just a recording of all the assets and liabilities. When you deduct that, that is the net worth. Okay? Yung net worth is a good gauge of tumaas ba ang income mo? Or meron ka bang explanation kung ba't mataas ang cash on hand, cash on bank? Nakita naman natin maraming negosyo. Yung negosyo ba yun kumikita o hindi? Bukas pa yon o hindi? 'Di ba? Kailangan tingnan yon, hindi porke nasa papeles
ang verdict na guilty, no? Yung sinabi ng isang kongresista dahil walang cash on hand at cash on bank doon sa last 2 or 3 years of SALN, ang sabi niya, di wow, yun ang record Why will you question the record? Ang dapat gawin nila is variance analysis sila at tanungin, hindi naman nila makukuha ang sagot diyan kasi walang corroborating sa SALN. Ang SALN, ang tanging respondent lamang ang makakapag-explain niyan. Punta tayo dun sa AMLA. Are numbers determinant of guilt? Certainly not. Kasi meron diyang dalawang bagay na linabas, yung tinatawag na there are two kinds of in and out of your depository account, no? Let me check that. There is the nasan ma ba yun? There is the innuendo that hold on there is an innuendo that the 677 billion represents the aggregate bank transactions over 20 years. When you say 677 billion, that is composed of deposits, withdrawals, transfer. Many are recorded multiple times as funds move. 'Di ba? Tapos meron rin sinabi sila diyan na ang gross transaction volume is not equivalent to net worth, is not equivalent to ill-gotten. Kailangan ma-establish yan kasi yung meron tinatawag na CTR at STR, yung speculative transactions. Yung speculative, yun yung money laundering. Yung CTR, yun yung pagpasok at paglabas ng transaction. Pag ikaw ay mahigit na 500, pag 500 and above, bibilong ka doon sa CTR. At tinatanong saan ito nanggaling, etc., etc. So, the numbers may be there, the numbers may be correct, but it certainly does not justify an finding of guilt na illegal wealth, no? Marami pang dadaanan yan kasi kung natatandaan mo yung kailangan mapagbangga, ilan ba dyan ang incoming, ilan dyan ang outgoing, ano ang total. Kasi hindi mo yan makikita by mere presentation of the matrix na yun ang ginawa. Tapos yung kay Senator Trillanes, parang narinig ko na yun from the time ni PRRD yung tungkol dun sa magnetic may magnetic scale siya na pagpasok ng Shabu, naalaala niyo yung gusto pa niyang paghubarin si Congressman Pulong at saka si Mans Carpio dahil meron daw eagle at those things. To even give a slot to Sonny Trillanes whose name is not in the complaint as evidence, I don't understand what this House Justice Committee is doing. So, ang akin, yung today, oo, na-shock. Ako mismo, na-shock rin. Doon sa amount na pasok-labas, doon sa SALN, pwede mong i-explain yan. Doon sa AMLA, na minomonitor sila since 2017, I think, kasi na-flag. It has to be explained clearly. And certainly that new executive director was not explaining it clearly. So we just have to, if that has to go on trial, that is the circumstance where we find ourselves in kasi it was allowed by the Committee on Justice. Now, pag natapos lahat itong kung anong presentation pa meron sila at nag-decide na mag-articles of impeachment, doon natin makikita meron bang 106 votes. Yun ay hindi rin natin inaalis ang karapatan ni Vice Presidente Duterte na i-elevate sa Supreme Court yung mga na-unearthed na data and erroneous conclusion by the Committee on Justice.
Opo, pati nga yung transaction parang pinamumukha nila na ang daming transaction pero saglit lang kung iche-check siguro yung mga transaction ng mga ano diyan sa kamera baka same din yung mga tapos Oo, hindi. inaccumulate lahat ng mga pumasok at Pero alam mo lumabas. maganda yan. Just like the impeachment case ni Chief Justice Corona, there is now a new way of checking the salin of all elected officials. Imagine, ako sa Kongreso, by the end of the term of every congressional leader, they should be able to show their salin. Kung kunyari, nag-serve ka ng 9 years sa House of Representatives, ano ang salin mo nung beginning, ano ang salin mo nung dulo? Hindi ba ganyan ang ginagawa nila kay Sara, kay Vice President Duterte? Kung ikaw ay senador, ano ang salin mo ng first term mo, ng 1 year, at on the 12th year? Kasi logic will dictate, tumataas talaga ang income ng tao. Kahit nga ordinaryong kagawad ng tumataas. Opo, tumataas nga yung gasolina natin at saka diesel pati yung sa inflation natin, no? Pero suma total po, Prof, no? Napansin nyo ba na may similarity, nabanggit mo na ito kanina, nung panahon na kine-question din nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, which is tumatakbo pa siya noon. Naalala nyo po, may nagdeposito daw sa bangko, di ba? Si Sendanya, Hmm. nagdeposito, nagdala ng sandamakmak na mga papel during sa mga hearing at yung sa AMLAC, ang dami, pati sa mga bank accounts, parang same ang kanilang ginawa dati tsaka ngayon. Mm. Patuloy pa rin ang ginagawa. Balita ko, just kaninang umaga yata, may isang kongresista na naghulog rin ng almost 500 pesos. So, let's see if there is a trial, certainly the Vice President can respond to these things. Tsaka yung punto ni Congressman Marcoleta, ma'am, na yung SALN na yun, hindi pala nakalapkip doon sa doon sa original na complaint at doon lang nalaman kaya nabanggit niya fishing expedition para makakuha lang ng mga Yes, dokumento. lahat itong ginagawa is fishing. Kasi pag tiningnan mo, maling-mali sila nung nag-decide sila na may form and substance. Yung form madali, yung substance wala. Both nila maghanap ng evidence, ilalakip ngayon yun. Kasi susulat na naman sila ng articles of impeachment, doon magbobotohan ang plenaryo tungkol doon. Ang problema Opo. yata nila, meron sa Article 11 session days voted upon and transmitted to the Senate. Session days. They are doing the hearings during recess. Alam ko may resolution sila allowing the House Committee on Justice to do the hearings, pero ang resolution ba can amend a provision in the Constitution? That is another issue that they need to wrangle with. Opo, baka yung sa mga ginagawa nila kung balikan sila, hindi din sila papayag siguro. Pero kung pag-uusapan yung laki ng pera, maraming nakita rin ang Supreme Court doon sa budgeting, no? Maraming at dito nga sa mga alegasyon ng mga lumabas dito sa korupsyon, marami din. Mas malaki ng dihamak. Barya lang ata kung ito may tuturing kung ibabangga dito sa sinasabi nilang ginamit daw ng dati ni Vice President Sara Duterte. Pero wala na tayong oras, Prof, siguro bilang panghuli. Ano na lang po yung dapat na tandaan ng ating mga kababayan sa gitna po nitong mga kaganapan sa ating bansa ngayon na meron pang krisis? Patuloy na katulad ng sinabi ko sa inyo dati, patuloy kayong magsubaybay, patuloy niyong alamin ang mga tunay na issues, hindi lamang yung kung anong linalabas. At patuloy po tayong tulungan natin ang bansa natin na malaman ang katotohanan. Marami na ang humuhusga na ako daw ay fake news peddler.
Kung ako'y fake news peddler, matagal na akong wala sa Facebook, matagal na akong wala sa social media, at siguro wala kayong respeto dahil si SMNI, patuloy pa rin naman akong kinakausap. So, ako po, huwag tayong paghinaan ng loob, at tumayo po tayo para sa bansa natin. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat, Admar.